At kung hindi rin lang ikaw ang magiging ama ng anak ko, wag na lang. Dear Amihad Stories presents My Architect Ex-Boyfriend Next Door. Written by Clover Defuville. This is it. Sigurado na si Aubrey Ledesma. Iiwanan na niya ang buhay sa Amerika. 5 taon siya sa bansang yun. Isa siyang administrative assistant sa isang multinational company. Maganda ang trabaho niya at malaki ang sweldo. Pero walang pahinga at namimiss niya na rin talaga ang Pilipinas. Lumapag ang eroplanong sinasakyan niya sa Clark International Airport sa Pampanga. 7 p.m. na. Mahigit 18 oras ang biyahe. Mas mahaba pa dahil sa layover. Pero napawi ang pagod niya nang sa wakas ay nasa Pilipinas na siya. Habang palabas ng arrival area, ay biglang tumunog ang cellphone niya. Tita Mel! Excited niyang sagot sa cellphone. Nasa airport ka na ba? Opo tita, papunta na po ako dyan. Pasensya na't hindi kita masukusundo. May nagpa-rush order kasi sa akin ng 50 pirasong kahon ng pastry. Hindi ko naman matanggihan dahil sayang din ang kita. Ayos lang po tita. Hayaan niyo po. Pagka-uwi ko dyan, tutulungan ko po kayo. Hindi na kailangan. Ang haba ng biyahe mo. Siguradong pagod ka pa. Deserve mong mahabang pahinga. Hindi pa po ako pagod. Parang nare-recharge nga po ako nang makauwi ako rito eh. Siya nga pala. Alam ba to ni Allen? Natigilan siya nang marinig ang pangalan na iyon. Nasabi mo ba kay Allen na nakauwi ka na ng Pilipinas? Nakagat niya ang ibabang labi at hindi makapa ang tamang salitang isasagot dito. Alan Ivanov is her ex. Walang ibang nakakaalam ng hiwalayan nilang dalawa. Hindi maayos ang breakup nila nang iwan niya ito para pumunta sa Amerika. Ang akala ng tita niya ay may contact pa rin sila. Hindi niya yun gustong ipaalam. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kapag nagtanong ito kung bakit. Nasabi ko na po. Nasabi ba niya sa'yo na lumipat na siya ng tirahan? Umupa na rin siya ng apartment. Nakakatuwa nga at magkatabi lang ang apartment namin eh. Ano po? Bakit siya lumipat? Hindi niya naiwasang itago ang gulat. Makikitira siya sa apartment ng tita niya. Ibig sabihin, araw-araw na silang magkikita. Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi niya ba nasabi sa'yo? Nasabi niya. Parang nabanggit niya naman. Nakalimutan ko lang siguro. Pagsisinungaling niya. Mabuti naman kung ganoon. Akala ko kasi nagkakalabuan na kayo. Kasi tuwing nagkakasalubong kami, tinatanong ko siya tungkol sa relasyon ninyo. Pero hindi niya ako masagot ng diretso. Pagod lang po siguro yon. Baka marami pang ginagawa sa trabaho niya. Mabuti na lang at umuwi ka na para may mag-aalaga sa kanya. Anito sa nangaasar na tono. Peke siyang tumawa. O siya, dito na lang natin ituloy ang pagkukwentuhan pag uwi mo ha. Ibababa ko na ito. Opo, bye tita. Nang mamatay ang tawag, ay agad na siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa apartment ng tiyahin. Pagdating doon, pinagmasdan niya ang mataas na building. Parang school-type apartment. May external stairs. Napaakyat sa 3rd floor. Napalunok siya. Parang may mga kabayo nag-uunahan sa dibdib niya. It's been 5 years. Hindi pa siya handang makita si Alan. Sana ay hindi muna magtagpo ang landas nila. Sinimulan niyang hilahin ng maleta habang paakyat sa 3rd floor. May malaki pa siyang backpack sa likod kaya hirap na hirap siya sa bawat takbang. Bakit ba naman kasi nasa 3rd floor ang apartment ni tita? Dapat may elevator pag ganito kataas eh. Nasa 1st floor pa lang siya pero hingal na siya. Siguro naman mayaman ka na ngayon. Bakit hindi ka mag-donate ng pera sa landlord para mapalagyan to ng elevator? Biglang may nagsalita sa likod niya. Gulat siyang lumingon at mas lalo pang dumoble ang gulat niya nang makilala kung sino iyon. Allen? Umuli ka na pala. Parang agsi lamang ng 5 taon. Dapat nanatili ka pa nun ng mas matagal. Anito habang malamig ang tingin. Mas malaki na ang katawan nito kumpara noon. Medyo umitim din ito. Parang palaging nakababad sa araw. Mahaba ang bigote sa palibot ng bibig nito at humaharang ang mahaba nitong buhok sa mga mata nito. One thing remained the same. Kahit ano pang ayos nito, gwapo at malakas pa rin ang dating. 10 taon talaga dapat yung employment contract sa Amerika. Pero pina-terminate ko ng maaga. Namiss ko na talagang umuwi eh. Kailan ka babalik ng US? Bumalik ka na agad. Ayoko makita kita rito. Anito na ikinabigla niya. Malamig ang titig nito
at ramdam niya ang puot na nakatago sa likod niyon. Napalunok siya bago sumagot. Hindi na ako babalik ng US. I'm gonna stay here for good. Bakit? Gusto ko lang. Kailangan ba ng rason? Tinignan siya nito ng masama. May inaasahan ba itong ibang sagot? Does he think she came back for him? Ayaw naman niyang aminin, pero isa ito sa mga rason kung bakit siya bumalik. Kung ayaw mo ako makita rito, edi lumipat ka. Hindi ako mag-a-adjust para sa'yo. Anya, saka ito tinalikuran. Muli niyang binuhat ang maleta. Muy Amerika ka. Anito habang nakasunod sa likod niya. Anong ibig mo sabihin? Wala lang. Napansin ko lang na parang ibang aura mo. Ganun siguro kapag matagal tumira sa ibang bansa. Siguro, Inglesera ka na ngayon Anito sa pabirong tono. Dati na akong Inglesera kahit hindi pa ako nangingibang bansa. Don't worry, hindi ko pa rin naman nakakalimutan ng mother tongue ko. Marunong pa rin ako magtagalog. I see. Kamusta ka nga pala? Bigla niyang naitanong. Matagal bago ito sumagot. Ito, mas maayos kumpara nun. Natigilan siya at napalingon sa lalaki. Maayos ba talaga ito? Napansin niya ang makapal na eyebags nito. Parang ilang araw na itong walang tulog. Alam mo, simula nang umalis ka, na-realize ko na kaya ko naman pala nang wala ka. Dagdag nito. Napayuko siya at halos hindi na magawang salubungin ang titig nito. Sorry. Bilisan mo. Ha? Bilisan mo nang umakyat. Kanina ko pang gusto magpahinga sorry. Muli siya nagpatuloy sa pag-akyat. Nang maramdaman niya ang bilis ng paghakbang nito sa likod, ay mas binilisan niya ang kilos. Hanggang sa bigla itong sumulpot sa gilid niya at inagaw ang maleta sa kamay niya. Ako na. Baka abutin ka pa ng umaga sa bagal mong umakyat. Hindi na. Kaya ko naman Umakto siyang aagawin iyon, pero mabilis itong umakyat. Na parang napakagaan lang ng hawak nito. Pinuhat nito iyon hanggang sa tapat ng apartment ng tita niya. Salamat, Allen. Sige na, pumasok ka na sa loob. Good night. Malamig na tugon nito saka pumasok sa apartment nitong katabi lang ng sa tita niya. Malungkot niyang pinagmasdan ang pinto ng pinasukan nito. Kung ano-anong naglalaro sa isip niya. Maraming what ifs, maraming pangihinayang. Pero nangyari na at hindi na niya maibabalik pa ang natapos na. Sa ngayon, sapat na sa kanya na nakita ito. Pumasok siya sa loob. Dumiretso agad siya sa kusina kung nasaan ang tita niya. Tita! Tawag niya rito habang malawak ang ngiti. Agad itong napalingon sa kanya kasabay ang pagliwanag ng muka. Obre iha! Natutuwang tawag nito. Agad itong naghugas ng kamay saka lumapit sa kanya at iyakap siya. Ang ganda-ganda mo! Tingnan mo nga ayong balat mo Parang naligo ka ng gluta. Ang puti-puti mo. Para ka ng Amerikana Anito habang sinusuri siya. Kayo rin po, tita. Habang tumatanda kayo, mas gumaganda kayo. Hindi maipagkakaila ang closeness nila ng tita niya. Mula pagkabata, ang tiyahin na niya ang kasama at nagpalaki sa kanya. Iniwan siya ng mga magulang niya sa pangangalaga nito matapos maghiwalay ang mga ito at parehong bumuo ng kanikanyang pamilya. Ang tiyahin niya ang nag-iisang kapatid ng kanyang ina ay isang byuda at hindi na nagkaanak. Kaya buong puso siyang inaalagaan at minamahal. Ikaw naman, masyado mo akong binobola. So kumain ka na ba? Nagugutom ka ba? Magpapahinga po muna ako, tita. Pagising ko na lang po, saka ako kakain. Siya nga pala, nakita na ba kayo ni Allen? Natigilan siya sa naging tanong nito. Si Allen na naman. Paano niya maiiwasan ang pag-uusap na ito? Nakita po kami kanina. Tinulungan niyo po akong iakyat yung maleta ko. Mabuti naman kung ganon. Nakapag-usap ba kayo? Opo, nagkamustahan kami. May mga bagay na napag-usapan. Iha, tapatin mo nga ako. Kayo pa ba ni Allen? Po, kahit wala kang sabihin ay napapansin ko. Nararamdaman ko na hindi kayo okay. Iha, pwede ka namang magsabi sa akin kung may problema ka. Hindi mo dapat sinasarili yan. Kasi kapag tumagal yan sa dibdib mo, bibigat yan at mas mahihirapan ka. Napayuko siya at halos hindi makatingin. Tama naman si Tita Mel. Pero hindi pa siya hanggang magkwento. Hindi pa sa ngayon. Tita, magpapahinga po muna ako. Sa sunod na lang po natin pag-usapan ito. Yung mga pasalubong ko nga pala, ito po.
Sabi niya habang inuhubad ang suot na backpack at inabot iyon kay Tita Mel. May mga pabangot skincare po dyan. Anya para ibahin ang usapan. Naku, salamat. Nag-abala ka pa. Sabi nito habang binubuksan ang bag. Sige po, magpapahinga na po muna ako. Paalam niya, saka hinila ang maleta patungo sa kwarto niya. Agad siya nagbihis at pabagsak na iniga ang sarili sa kama. Pinilit niyang matulog pero ayaw makisama ng katawan niya. Lumingon siya sa pader. Sa kabilang bahagi niyon ang apartment ni Allen. She wondered how he'd been all these years. Naalagaan kaya nito ang sarili? May girlfriend na kaya ito? Ipinilig niya ang ulo. Hindi niya na dapat iniisip pa ito. Tapos na sila kaya dapat nag-move on na siya noon pa. Pumikit siya at pilit iminaksi iyon sa isip. Kinabukasan maaga siyang nagising. Habang nagbe-breakfast, tumawag siya sa office ng isang architectural design firm na matagal niyang nire-research. Matagal na kasi niyang pangarap na magpatayo ng sarili niyang bahay. May sapat na siyang ipon at nakabili na rin siya ng lote kung saan iyon itatayo. Ang tita niya ang nagkansikaso ng land acquisition at transfer of ownership habang nasa abroad pa siya. Good morning, architectural department po ito. Sagot ng babae sa kabilang linya. Good morning. Gusto ko sana mag-inquire tungkol sa pagkuha ng architect para sa isang project. Pwede ko po bang malaman ang scope ng project, ma'am? Kasama po sa proyekto ang full architectural design, planning at saka construction supervision para sa isang residential project. I-refer ko po kayo sa isa naming structural architects, ma'am. Siya po yung humahandle ng mga high-end residential projects at available para sa initial consultation ngayong araw. Napatingin siya sa orasan. That would be fine. Magsiset po ko ng schedule para sa meeting this afternoon at isasend ko po sa inyo ang ilang detalye. From there, our architect will also coordinate with the necessary engineers for the project. Sige, thank you. Sabi niya bago ibinaba ang tawag. Ilang sandali lang ay nakatanggap siya ng text message mula sa firm. Ang meeting place at schedule iyon para sa consultation. Isang restaurant sa business district. Ilang oras lang din ay nag-ayos na siya para sa meeting. Pumunta siya roon ng maaga. Habang naghihintay, nag-retouch siya saglit. Hanggang sa may biglang umupo sa harapan niya. Nabigla siya nang makita si Allen. Anong? Hindi niya natapos ang sasabihin nung bigla nitong ilahad ng kamay sa harap niya. I'm Allen Ivanov. Maayos at formal nitong pagpapakilala. The senior architect assigned to you. Ikaw yon? Sino pa nga ba? Kaya nga nandito ako sa harap mo, di ba? Pero alam mo naman siguro na ako magiging client mo, di ba? Yes. The firm informed me of the client details after the assignment was confirmed. Napakagatlabi siya bago sumagot. Tinanggihan mo na sana. What? Di ba ayaw mo ako makita? I never said that. Kaya nga ako magpapagawa ng bahay para makalipat na kami ni tita sa mas maganda at mas malaking bahay. At para hindi na tayo magsalubong ng landas. Anya kahit walang katotohanan iyon. Pagak itong natawa. Sinasabi mo ba na dapat kong tanggihan ng project dahil ikaw ang client? Yes. This will be a long-term project. Madalas nating makikitang isa't isa. Masabuti siguro kung mag-request ako ng reassignment para ibang architect na lang ang mag-handle ng project. Para na rin sa peace of mind nating dalawa. Ano sa tingin mo? Muli itong natawa pero mukhang hindi natutuwa. Alam mo, trabaho to. Dito ako kumikita. And I treat all my clients professionally. The way you're saying it is actually kind of insulting. Parang pinapahiwatig mo na hindi ako qualified para hawakan ng project na to. What? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang mag-set ng clear professional boundaries between us. Ayoko maging uncomfortable habang tinatapos natin ang project na to. Hindi ba't ito rin naman ang gusto mo? Sinabi mo na nga na ayaw mo akong makita, di ba? Mas mabuti siguro kung hindi na lang ako magpakita sa harap mo. Sinabi ko yon dahil nadala lang ako ng emosyon ko. Do you really think I was serious about that? Pero ikaw ang nagdadala ng boundary issue. Baka ikaw ang uncomfortable sa sitwasyon. Ayaw mo ba ako makita dahil natatakot kang harapin ako? Oh, come on. This is not about that. It is, Aubrey. Don't deny it. Ang gusto ko lang namang sabihin, hindi magiging matagumpay ang proyektong ito kasi hindi naman tayo magkasundo. Magkakasundo tayo kung hindi natin pag-uusapan ang bagay na ito. Pero ikaw ang nagsimula. Bakit hindi ka pa nakamove on? Ang tagal mo sa US.
Siguradong marami kang na-meet na lalaki doon. Imposible na naapektuhan ka pa rin ang nangyari sa atin noon. Nakamove on na ako. Kung ganun pala, walang dahilan para mag-request ka ng reassignment. Trabaho lang. Walang personalan. Kaya wala kang dapat ikabahala. Mahaba siyang napabuntong hininga. Fine. Let's treat this as purely professional. Good. Umorder na tayo. Tumawag ito ng waiter na agad namang lumapit at inabutan sila ng menu. Umorder ito ng kung ano-ano habang siya ay simple lang. Habang naghihintay, inilatag ni Alan ang preliminary floor plan sa mesa at binuksan iyon. Magsimula tayo sa concept design. Panimula nito. I'm proposing a 2-story structure with an open layout sa ground floor. Mas magiging efficient ng space planning. Lalo na kung gusto mo ng natural lighting. Tumango siya habang sinusundan ng tingin ang drawing. Gusto ko talaga yung mataas na ceiling sa living area. Possible ba yun nang hindi masyadong tataas ang construction cost? Possible. Pwede nating i-adjust ang floor to floor height at gumamit ng cost-efficient materials. I-revise ko yung structural load computation para safe na rin. Kinuha nito ang ballpen at itinuro ang isang bahagi ng papel. Dito naman sa second floor, I suggest private zones, bedrooms and a small home office. Mas tahimik at mas may separation from the common areas. Okay sa akin yon. Paano naman yung timeline? Para sa design phase, mga 4 hanggang 6 na linggo. Pagkatapos, liipat tayo sa paggagawa ng detalyadong plano. Permit processing at saka sa construction. Ihanda ko rin yung revised scope of work at cost estimate para malinaw lahat bago tayo magsimula. Dumating ang waiter, dala ang order nila. Kumain sila habang patuloy ang pag-uusap. Okay lang sa'yo. Pwede ko bang makuha ang contact number mo? Para I can send regular updates and request approvals. Hindi ako nagpalit na number. Anya. Nakalimutan ko ng number mo eh. Pwede bang mahingi ulit? Oo naman. Isasend ko na rin naman ang project location at property details. Ipapadala kong exact address, lot plan at saka site photos. Sabi niya habang inilalabas ang cellphone. Inabot niya yun sa lalaki para ipakita ang numero niya. Kapag nasa akin ng site information, mag-set ako ng schedule para sa initial site inspection. Sige. After the site visit, i-finalize ko yung preliminary design base sa actual condition. Pwede na nating i-discuss yung house style at saka features na gusto mo after nun. Sige, okay sa akin yon. Wala ka bang ibang sasabihin bukod sa okay sa'yo yun? Ha? Ikaw ang architect. Wala naman akong alam kung paano ang procedure ng lahat. I mean, sa tingin ko naman, may plan ka na sa design na gusto mo, right? Meron naman pero gusto ko sanang planuhin yun once na nasa site na tayo. Baka kasi hindi sapat yung laki ng lote sa design na gusto ko. Okay, naiintindihan ko. Pag-usapan na lang natin kapag nasa site na tayo. Pagkatapos kumain, ay tumayo na ito saka inilahad ang kamay sa harapan niya. It's nice working with you, Aubrey. Tinitigan niya ito ng matagal bago siya tumayo at tinanggap ang kamay nito. Nang maghiwalay ang mga kamay nila, ay dumukot ito ng pitakas sa bulsa. Ako na magbabayad ng bill. Ha? Hindi, ako na. Ako naman yung nagyayari ito eh. Kaya ako dapat yung magbabayad ng bill. Let's split the bill then. Hindi ako sanay na ako nililibre. Palagi mo akong inilibre nun. Pero ngayon, I'm capable of doing the same now. Kaya hayaan mo ako naman namang libre ngayon. Pwede ba yon? It was in the past. Why are you bringing it now? Natigilan siya. Hindi niya rin alam kung bakit niya nabanggit yun. Forget it. Mas okay siguro kung split na lang natin yung bill. Ngumisi ito na para bang natatawa sa reaction niya. Bakit? Wala. I actually don't have a cash with me right now. Sige, ikaw na magbayad ng bill. Mauna na ako sa'yo. Bye. Paalam nito at tinalikuran na siya. Pinanood niya itong umalis hanggang sa mawala sa paningin niya. The way he walked away, hindi niya maiwasang isipin na ang pag-alis nito ay parang pag-iwan sa kanya. Na para bang isa siyang bagay na wala ng halaga. Marahil ay ganoon din ang naramdaman ni Alan nang umalis siya noon. Wala itong nagawa nang makipaghiwalay siya at piniling mangibang bansa. She went to the US without looking back at what she left behind. Hindi niya ito masisi kung bakit sobrang cold dito ngayon. Nanatili pa siya ng ilang minuto sa table bago niya tinawag ang waiter para magbayad ng bill. Pag-uwi niya ng apartment ay sinend niya kay Alan ang address ng lote. Hindi ito nag-reply
Pero mukhang nakita naman nito iyon. Ayaw talaga lang siyang replyan. Wala siyang ginawa sa mga sumunod na linggo. She and Alan remained civil. Hanggat maaari ay hindi nag-uusap kung wala namang kinalaman sa project. Hanggang sa nakareceive siya ng message mula rito na ngayong araw nila pupuntahan ang site. Ay, Aubrey, this is Alan. I'll be at the site at around 10 a.m. today for the initial inspection. If you're available, pwede ka ba sumama sa akin? Then we can do a quick follow-up planning after. Please let me know. Thanks. Napangiti siya sa natanggap na message pero agad din niyang pinawi iyon. Matagal niyang tinitigan ng message na para bang kahit simpleng oo o hindi, ang isasagot niya lang ay kailangan niyang pag-isipan. Tinawagan na niya ito. Available ako today. Kung okay lang sa'yo, sabay na tayong pumunta ron. Anya nang sagutin nito ang tawag. Sige, sumabay ka na sa kotse ko. May kotse ka pala? Ano bang sabi ko? Ang sungit mo naman. Nagtatanong lang eh. Mag-aalas 8 na. Mag-ayos ka na kung gusto mong sumabay sa akin. Sige, mabilis lang naman ako mag-ayos. Hintayin mo na lang ako sa baba. Tinapos na niya ang tawag at nagmandaling nag-ayos. Nagsuot siya ng simpleng white polo shirt long sleeve at itinerno iyon sa moong na golden brown pants. Saka nag-heels ng 3 inches. Naglagay rin siya ng medyo daring na makeup. Kinulayan niya ng pulang labi. Saka nagpaligo ng pabango bago lumabas. Nagulat siya paglabas dahil nakasandal si Alan sa railing, naka-cross arms, at bakas ang pagkainip habang inihintay siya. Ang tagal mo. Halos kalahating oras kang mag-ayos. Sambit nito habang nakatingin sa relo. Napakagatlabi siya at medyo nahiya. Dapat pala, sinimplehan na lang niya ang ayos niya. Hindi niya alam kung bakit sobra siya nagpaganda ngayon. Sino pang ini-impress niya? Parang 15 minutes lang naman. Mahaba pa rin yun. Sorry. Halika na, umalis na tayo. Sabi nito sa nauna nang bumaba. Agad siyang sumunod rito hanggang sa makarating sila kung nasaan nakaparada ang kotse nito. Namangha siya nang makita iyon. Hindi iyon tipikal na kotse na makikita sa mga mayayaman. Parang makalumang estilo. Sa pagkakaalam niya, jeep-looking SUV ang tawag sa ganoon. Parang retro vintage vibes. Ang ganda ng kotse mo. Bagay sa'yo yung ganitong style ng kotse. Paano mo nasabi? Para kasing pang 90s yung vibe mo eh. Parang mga heartthrob nung early 90s na pinagkakaguluhan ng mga babae. Gets mo? So, sinasabi mo bang gwapo ko? Parang ganun na nga. Ilalandi mo ba ako? Ha? Bagyan ng laki ang mga mata niya sa sinabi nito. Hindi ah. Pinupuri kita. Magkaiba yon. Kung wala namang kinalaman sa trabaho ang sasabihin mo, huwag ka nalang magsalita. Napalabi siya at medyo nahiya. Gusto nilang naman maging friendly. Sumakay na sila sa kotse at pinuntahan ng site. Pagdating doon, ay agad na in-inspect ni Alan ang kabuuan ng lote. Tahimik niya lang itong pinapanood hanggang sa lumapit ito sa kanya. I suggest a modern 2-story house. Malinis ang lines, open plan sa ground floor, at minimal ang partitions para hindi visually heavy. Efficient ang layout, practically construct, at designed to be safe in the long term. Magandang naisip mo pero kakaibang bahay kasi ang gusto ko. Anong klaseng bahay ang gusto mo kung ganun? Gusto ko sana yung kwarto. Merong malaking bay window na may cushioned seat sa gilid. Tapos may maliit na bookshelf sa paligid. Para pwede ako magbasa kahit saan. Gusto ko rin yung kulay ng walls, light at saka calming. Tapos may mga hanging plants sa paligid. At sa gilid, gusto ko ng maliit na nook na parang secret corner. Kung saan pwede akong umupo at magmuni-muni ng tahimik. Kumunot ang noon nito at parang hindi natuwa. Bakit? Pwede naman ang cushion seat sa window pero may risk. Pag direct sunlight sa window, mabilis masisira ang cushion at mauumay sa moisture. Kailangan natin ng special material at tataas ang cost. Tapos yung nook sa gilid, parang maliit na space lang. Pero kailangan natin siguraduhin na safe at may tamang ventilation. Sa practicality, baka hindi maging comfortable o masyadong cramped sa actual use. Ah, ganun ba? Sige, kung ano na lang yung mas ligtas. Yung sa kitchen pala, gusto ko, merong maliit na herb garden sa gilid ng countertop. Tapos may hanging pot sa taas. Para habang nagluluto, fresh at lively yung vibe. Herb garden sa countertop pwede pero hanging pot sa taas. Hindi ko talaga i-recommenda. Safety issue yan. Basta may malakas na hangin o may matatalim na gamit, pwede ka masaktan.
Tapos maintenance, araw-araw mo pang kailangang alagaan. Baka maging hassle lang. Hindi ba pwedeng i-adjust? Ilagay lang sa isang section para safe? Pwede kung maliit lang. Pero hindi buong taas ng kitchen. Ang iba mong idea, parang impractical sa actual construction. Ah, okay. So hindi rin pwede. Sige, doon na lang sa sala. Gusto ko sana merong malaking hanging bookshelf na parang spiral na umaabot mula sa hanggang ceiling. Tapos may reading nook sa gitna para pwede ako magbasa habang napapaligiran ng mga libro. Spiral bookshelf sa buong taas. Technically pwede. Pero malaking challenge to sa construction. Stability at safety ang concern. Baka mahirapan tayong suportahan ang bigat ng books. Tapos kailangan ng specialized materials. At maintenance, baka maging delikado kung kailangan ng dusting sa taas. Bakit ba palagi nilang hindi pwede? Hindi niya naiwasang magtaas ng boses. Imposible naman kasi na hindi iyon masunod. Sa tingin niya naman ay magagawan yun ng paraan. Kung pera lang ang problema, may sapat siyang pera para doon. Hindi ko sinabing hindi pwede. Pero kailangan lang natin consider ang practicality at safety. Yung spiral bookshelf mo, maganda sa drawing. Pero sa actual construction, baka maging delikado at masyadong mahirap i-maintain. Trabaho ko na pigilan ng mga idea na ikakasira ng bahay. Magbabayad naman ako kahit magkano. Sa tingin ko naman, kaya yung gawa ng paraan. It's not about the money. So bakit hindi pwede? Hindi ko sinabing hindi pwede. Ang sinasabi ko lang, delikado at mahirap gawin. So gagawin mo. Hindi. Ayoko nga ng simple eh. Gusto ko nga yung kakaiba. Hindi ba talaga pwede yun o ayaw mo lang gawin? We can't build the house like it's an art illustration. And installation. Dumiin ang titig niya sa lalaki at ganoon din ito. Hindi niya alam kung anong ipinaglalaban nito. Puro ka practicality. Parang iniisip mo lang kung anong efficient. Siguro wala nasasatisfy sa mga client mo, no? Hindi niya maiwasan ang tabas ng dila niya. Ano sabi mo? Mas dumiin ang titig nito at parang nangahamon. Pagaksyang natawa bago ito tinalikuran at nag-walk out. Bakit pa ako nandito kung puro ka naman tutol sa ideya ko? Ikaw na. Ikaw na lang ang magdesisyon sa lahat-lahat. Bahay mo, di ba? Anya habang malalaki ang hakbang na naglalakad palayo. Narinig niya ang malakas na pagbagsak nito ng gamit at ang yabag ng mga paa nito sa pagsunod sa kanya. Galit ka. Ako nga dapat ang magalit eh. Do you even know what I'm feeling right now? Yung bahay na gusto mong ipatayo. That's a dream house we planned years ago. Ako nag-isip ng layout. Ako nagsabi ng dapat na may reading nook sa bawat sulok. Yung indoor garden sa hallway. At yung spiral bookshelf sa sala. Para pwede tayong magbasa kahit saan. At pati na rin yung ibang ideya mo, ideya natin yun. Tapos ano? Doon mo patitirahin yung bago mo. Sobra ka. Pinapahanga mo ko ng sobra. Anito habang nakasunod sa kanya. Mariin niyang ikinayom ang kamao. Oo nga pala. Hindi lang pala siya ang nakaisip niyon. Hindi niya ideya yon. Hindi niya rin naisip na maaalala pa nito iyon. Anong lalaking sinasabi mo? Wala akong ibang naging lalaki. Huwag kang delusional. Come on. Deny it. Alam ko naman na meron eh. Ang laki nga ng bahay na papatayo mo. Malamang ibabahay mo yung lalaking yun. Sino ba siya? Mayaman ba siya? Bakit ikaw ang nag-aasikaso? Nasa ibang bansa ba siya? Long distance relationship kayo, no? Alam ko na. Susundan ka niya rito. Dito rin siya titira para magkasama na kayong dalawa. Kailan siya pupunta rito? Baka in 5 years pa? Ayos ah. Pumayag ka sa ganung setup pero nung tayo pa ayaw mo. Mahabang tura nito. Natawa siya at hindi makapaniwala sa pinagsasabi nito. All this time, yun pala ang iniisip nito sa kanya. Sa tingin ba talaga nito, may time pa siyang atupagin ng love life sa Amerika? Gayong ilang oras lang ang pahinga niya roon. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Hindi ko nagagamitin ng ideyang yun. Isaksak mo sa baga mo ang ideyang yun. Sayong-sayo na. Sabi niya bago binilisan ang paglalakad. Sige, umalis ka. Kanyang ka naman, di ba? Imbes na pag-usapan, pinipili mong lumayo. Narinig pa niya ang malutong na pagmumura nito. Huminto siya at nilingon ito. Malayo na ang distansya nilang dalawa. He stopped following her. But now she couldn't bring herself to just walk away. Hindi pala pwedeng hayaan na lang na dumaan ang mga taon at buwan na hindi na pag-usapan ang nakaraan nila. At some point,
Darating sila sa puntong kailangan nilang harapin iyon. Bakit ka huminto? Tanong nito habang parang nangahamon ang mga mata. Umalis ka na. Just go away. You always do that. Walk away and never look back. Palagi mo kong iniiwan sa ere. Sanay na ako, Aubrey. Kung plano mong umalis, ito ng tamang panahon para umalis ka ng tuluyan. And this time, I'll make sure that our paths will never cross again. Batid niya ang galit na matagal nitong kinikimkim. Tumulo ang luha na kanina pa niyang kinikimkim at pinipigilan. Sorry ah. Sorry kung pinili ko yung pangarap ko kaysa sa'yo, Allen. Alam mo kung gaano ko kagusto ng mga ibang bansa. Naniwala ko na mababago na ng buhay ko. I'm scared that I would end up with nothing if I stayed here. Mali ba ako? Na gusto ko lang naman na magumanda ang buhay ko. So ano ako? Distraction sa pangarap mo. Hindi mo pwedeng piliin mo kaming pareho. Hindi mo pwedeng long distance relationship, ha? You didn't believe that our relationship was strong enough. Kaya pinili mong bitiwan. Hindi mo man lang sinubukan. Sunod-sunod na tanong nito. Puno ng hinanakit ang mga mata. Umiiyak siyang napailing. She's busy chasing her dream, while he's busy chasing her. Totoo ngang laso ng pag-ibig sa babaeng mataas ang pangarap. Siguro, posible ang gusto nito. But for her, she can't. She may not be able to live unless she lets him go completely. Hindi naging madali ang buhay niya sa Amerika. Siguro, kung hindi siya nakipaghiwalay, baka konting hirap lang sa ibang bansa, she would come rushing back to her comfort. To him. Kasi alam niyang sasaluhin siya nito. She's dependent on him. She's nothing without him. At yun na naging lakas niya para makipagsapalaran sa ibang bansa. Paano kung hindi mag-work ang long distance relationship? Maniwala ka o sa hindi. Minahal kita, Allen. May mga sitwasyon lang talaga na hindi natin kontrolado. May mga sitwasyon lang talaga na kailangan nating pumili. Pinili mo akong bitiwan. Ang ganun lang kadali. Umalis ka na para ba akong isang walang kwentang bagay na iniwan mo lang? Tell me, was it worth it? Did you achieve your dream? Naging masaya ka ba sa Amerika? Hindi ka walang kwentang bagay. Sobrang importante mo sa akin na pinili kong bitawan ka kaysa hilahin ka pababa. And if you were asking me if it's worth it, umiwas siya ng tingin bago tinuloy ang sasabihin. Hindi. Kung iniisip mo nagdiwang ako nang iniwan kita, hindi. I was also in pain. Araw-araw kong iniyakan yun. I can only cry at night kasi sobrang busy sa umaga. Wala pa akong mapagsabihin nun kasi wala akong close sa mga workmates ko. Wala rin akong nakarelasyon doon kasi walang ibang nasa isip ko nun kundi ikaw lang. Paliwanag niya. Nakatitig lang ang lalaki sa kanya para bang pinoproseso nito ang mga sinabi niya. Hindi magandang buhay ko ron. Araw-araw, wala akong pahinga. Araw-araw para ako nasa isang survival game. I felt suffocated. Hindi ako makahinga. Kaya ako umuwi kasi ayoko na ron. Ngayon alam mo na. Masaya ka na ba? You should be happy knowing that I've never been that woman I wanted to be. Bulang na palang pakikipaghiwalay ko sa'yo. Siguro, iniisip mo na karma ko to, no? Siguro nga, kinakarma na ako ngayon. Pilit siyang natawa habang sinasabi iyon. Mariin niyang pinahiran ang basang pisngi saka seryosong tumingin sa lalaki. Let's call it a day. Sa susunod na araw na lang tayo mag-uusap. Eksaktong may dumaang taxi. Agad niya iyong pinara at nagpahatid sa apartment. Sa kabilang banda, matapos umalis ni Aubrey ay sakalang tuluyang nag-sink in kay Allen ang bigat at pait na mga salitang kanyang binitiwan. Bagamat hindi niya nasaksihan ang mga pinagdaanan ni Aubrey sa malayo, ramdam na ramdam niya ang paghihirap nito nang masilayan niya ang kirot at pangungulila sa mga mata nito. Akala niya masaya ito na maginhawa ang buhay nito sa Amerika at doon na ito magsisimula ng bagong buhay. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na babalik pa ito. Inakala niyang hindi na niya ito muling makikita, na ang lahat ay mananatiling alaala na lang. Ngunit bumalik si Aubrey, at kahit pa ulit-ulit niyang ipangako sa sarili, nasusukuan na niya ito, alam niyang sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi niya magagawang bitiwan ang taong sobra niyang minahal. Pero ano itong ginawa niya? Nasaktan niya ito. Nasabihan niya ito ng masasakit na salita. Pero
Nasaktan din naman siya. For years, siya ang naiwan. Siya ang naghintay. And all those years, he felt invincible, replaceable, and worthless. Parang napakadaling iwan. Parang hindi sapat. Can she really blame him for reacting that way? For letting his pain speak louder than his love? Hindi ba natural lang na sumabog ang taong matagal ding nasaktan? Hindi niya gustong manakit. He was bleeding too. At ang mga salitang binitiwan niya ay hindi galing sa galit, kundi sa sugat na matagal nang hindi naghihilom. Ngunit hindi naman importante kung sino ang masasaktan sa kanilang dalawa. Kinain siya ng konsensya. Kailangan niyang makausap ulit ito. Kailangan niyang mag-sorry. Agad siyang bumalik sa kotse niya at nag-drive pa uwi sa apartment. Pagdating doon, ay agad siyang kumatok sa apartment ni Tita Mel. "O iyo, parang sisirain mo ang pinto sa lakas ng katok mo ah. May kailangan ka ba?" Tanong ni Tita Mel nang pagbuksan siya ng pinto. Tita, nandyan po ba si Aubrey? Kailangan ko po siyang makausap. Desperado niyang sabi sa ginang. Ngunit, napayuko ito at bakas ang hindi pagsang-ayon sa gusto niyang mangyari. Umuwi si Aubrey na umiiyak. Gusto ko man na magkausap at magkaayos kayo. Pero sa tingin ko ay hindi ito ang tamang pagkakataon. Kaya pasensya na iho. Sa tingin ko mas maganda kung bibigyan niyo muna ng time ang isa't isa. Magpalamig na muna kayo. Pakalmahin niyo muna ang sarili ninyo. Hindi kayo pwedeng mag-usap na pareho kayong galit. Bumagsak ang balikat niya sa pagkadismaya. Gustong-gusto niyang makausap si Aubrey. Pero tama si Tita Mel. Naiintindihan ko po, Tita Mel. Pasensya na po sa abala. Ano ka ba? Ayos lang. Pasensya na rin po sa mga nasabi ko kay Aubrey. Sa kanya mo na sabihin yan kapag nakapag-usap na kayo. Sige po. Pasensya na po ulit sa abala. Pasensya na rin. Anang ginang bago isinara ang pinto. Umalis na rin siya at pumasok sa apartment niya. Dumiretso siya sa kwarto niya at tinitigan ang pader. Ang alam niya, kwarto rin ang kabilang bahagi niyon. Inimagine niya ang mukha ni Aubrey na nakasiksik sa kama at umiiyak. Aubrey, I'm sorry. Kung pwede lang na bumalik sa nakaraan, sasabihin ko na lang ng diretsyo na mahal kita. Mahal na mahal kita, Aubrey. Sa kabilang banda, nang makauwi si Aubrey ay agad siyang dumiretso sa kwarto niya. Sa pagmamadali niya ay hindi niya napansin ang pagtawag sa kanya ng tita niya. Sumuksok siya sa pinakagilid ng kama at doon umiyak ng umiyak. Hanggang sa nakarinig siya ng kapagkatok sa pinto. "Aubrey, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? May nangyari ba?" Rinig niyang tanong ng tita niya sa labas ng pinto. "Ayos lang po ako, tita. Pwede ba akong pumasok?" Hindi siya nakasagot at mas lalong naiyak. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto. Lumapit sa kanya ang tita na punong-puno ng pag-aalala. "Aubrey, ano ba nangyari? Bakit ka umiiyak?" "Tita." Yumakap siya rito at doon umiyak sa mga bisig nito. "Matagal na po kaming break ni Allen. Bago pa ako pumunta ng Amerika, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Nagkausap kami kanina. Galit po siya sa akin. Nasaktan ko siya. Alam kong mali ako eh. Pero ginawa ko lang naman yun kasi mahalaga sa akin ang pangarap ko." Anya na parang batang nagsusumbong. Hinimas-himas nito ang balikat niya. "Naiintindihan kita. Alam mo, walang mali sa desisyon mo. Kahit alin sa dalawa ang pinili mo, walang mali roon. May mga pagkakataong kailangan bumitiw at tahakin ng ibang landas. Masakit, oo. Pero parte yun ng buhay, Aubrey." Mas talo siyang naiyak habang nagsasalita ito. "Ano gagawin ko, tita?" "Gusto mo ba siyang makausap ulit?" "Opo. Gusto ko magkausap kami pero alam kong hindi ganun kadali yun eh. At hindi ko alam kung kailan ako magiging handa." "Sa tingin mo ba, mapapatawad ka niya?" "Hindi ko alam, tita." "Nagsisisi ka ba sa ginawa mo?" "Hindi ko rin po alam eh. Kung makakabalik ako sa nakaraan, baka nakapili ako ng mas magandang paraan na hindi ko siya masasaktan." "Mahal mo ba siya?" "Mahal na mahal. Sobra, tita." "Mabuti naman at honest ka sa nararamdaman mo. Mabuti pa, magpalamig muna kayo. At kapag handa ka, harapin mo siya. Maging tapat ka sa nararamdaman mo." Payo nito. Pilit siyang ngumiti kahit puno ng luha ang mga mata. Kahit paano ay gumaan ang loob niya
dahil may nalalabasan siya ng hinaing sa buhay. Opo, tita. Salamat po ah. Mabuti na lang nandito ka sa tabi ko. Humiwalay ito sa yakap at hinarap siya. Ano ka ba? Wala yun. Parang anak na kita eh. O siya, magpahinga ka na muna ha. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Rest your heart and mind. Kailangan mo yun. Opo, tita. O siya, lalabas na ako ha. Tawagin mo ako kung kailangan mo ulit ng kausap. Nang maiwan siyang mag-isa, naisipan niyang matulog na lang. Nang mga sumunod na araw ay minabuti niyang manatili na lamang muna sa loob ng apartment para hindi muna makita si Allen. At kapag gusto naman niyang lumabas ay dumadaan siya sa back door, kung saan mayroong hagdan. Ganoon palagi ang ginagawa niya para iwasan ito. Hanggang sa isang gabi at maghahaponan na sana sila ng tita niya nang biglang may kumatok sa pinto. Siya na ang tumayo dahil nakagsasandok pa ng kanin ng tita niya. Pagbukas niya ng pinto, bumuhad sa harap niya si Allen. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Para siya na kuryente kaya binaba niya ang tingin. Napansin niya ang hawak nitong mangkok na may lamang adobo. Anong ginagawa mo dito? Binigyan ako ni Tita Mel ng ulam kahapon. Sakto nagluto ko ng adobo, kaya ito. Ibabalik ko na yung mangkok na may kasamang ulam. Sige, salamat. Sabi niya saka tinanggap ang mangkok at pinagsarahan ito ng pinto. Si Allen ba yung nasa pinto? Tanong ni Tita Mel niya nang bumalik siya sa kusina. Bungaba ang tingin nito sa hawak niyang mangkok. Opo, bigay po ni Allen. Sabi niya sa kanila pag sa mesa ang ulam. Niyaya mo na dapat siyang kumain dito. Tita, siya po yung nagluto ng ulam. Sigurado kumain na po yun. Hanggang ngayon hindi pa rin kayo okay. Tita, hindi ko naman po kasi alam kung ano sasabihin ko sa kanya eh. Malakas na napabuntong hininga ang tita niya. Bigla itong tumayo at may kinuha sa lagayan ng mga plato. Hindi niya na sana papansinin nang biglang may inabot ito sa kanya. Pakibalik kay Allen. Nagbigay siya ng pansit bihon noong isang linggo. Ngayon ko lang naalala na hindi ko pa pala na ibabalik ang plato. Napakurap siya at bahagyang umawang ang bibig. Tita, reklamo niya. Halata naman kasi na gumagawa na naman ito ng paraan para makausap niya si Allen. Botong-boto talaga ito sa ex niya. Sige na, ibalik mo na. Nasa kabilang apartment lang naman siya eh. Hindi ka naman siguro aabutin ng isang oras doon. Anito sa kahinila ang braso niya papatayo. Wala siyang nagawa kundi kunin ang plato at lumabas. Pero nagulat siya nang paglabas niya ay nasa tapat si Allen ng apartment nito. Nakasandal ito sa railing at nakaharap sa baba habang naninigarilyo. Tila malalim ang iniisip nito. Ilang segundo ang lumipas bago siya nito napansin. Agad itong napaayos ng tayo. Pinudpod sa bakal ang dulo ng sigarilyong may sindi at itinapon sa basurahan na nasa gilid ng apartment nito. Aubrey, Tawag nito saka lumapit sa kanya. Tila may gusto itong sabihin pero hindi magawa. Inabot niya rito ang hawak niyang plato. Pinapabalik ni tita. ano yan? Platong malamang. Ano gagawin ko dyan? Hindi ba sa'yo to? Sabi ni tita, nagbigay ka raw ng pansit bihon noong nakaraang linggo. At nakalimutan niya raw ibalik ang plato. Napakunot ang noo nito sa pagtataka. Kailan ko ginawa yun? Hindi naman ako kumakain ng pansit. Aba, malay ko. Natatawa niyang sabi hanggang sa nagkatinginan sila at tila pareho ang pumasok sa isip. Oo nga, tatandaan ko na. Nagbigay nga ako noong nakaraang linggo. Oo, pansit palabok. Masarap yun. Akin ang plato. Pakisabi sa tita mo, salamat. Sabi nito saka kinuha ang plato sa kamay niya. Anong pansit palabok? Pansit bihon yon. Yun bang tawag doon? Napailing siya. So tita did lie. Wala ka naman pala talagang binigay na pansit nung nakaraang linggo. She just made that excuse to make us talk. Ano bang pinakain mo kay tita at botong-boto siya sa'yo? Pansit bihon. Favorite ata yun ng tita mo kaya botong-boto siya sa akin. Anito sa mapagbiro nitong tono. Umikot ang mga mata niya sa inis. Akin na nga yan. Sabi niya sabay agaw sa plato. Hindi naman pala sa ito eh. Babalik na ako sa loob. Umakto siyang tatalikod na nang agad itong humawak sa braso niya para pigilan siya. Pwede ba tayo mag-usap? Muli siyang humarap sa lalaki. Nag-uusap na tayo. Ano bang sasabihin mo? May alam ako masarap na kainan na malapit lang dito. Gusto sana kitang yayain doon. Hindi ko pa kumakain, right? Kumakain na ako nung inutusan ako ni tita.
Masarap ang mga pagkain doon. I want to bring you there. Usap lang ang request mo, di ba? So bakit mo ko niyayayang kumain? Anya sa nangahamong tingin. Napakamot ito sa batok. May kasabihan na nakakagaan sa loob at nakakabawas ng tensyon ng pagkain. So, anong point? Ang point, kumain muna tayo para hindi ko malamang sikmura natin. Kapag mataas ang level ng emotion mo at gutom ka, nakakadagdag yun sa init ng ulo mo. Baka may masabi tayo na hindi natin gusto kapag gutom tayo. Paliwanag nito. May point ka naman ito. Sa katunayan, wala talaga siyang planong tanggihan ito. Sinusubukan niya lang magpakipot sa una. Sige, kumain tayo sa labas. Agad na lumiwanag ang mukha ng lalaki. Ibabalik ko lang. Let's go, baka magsara na yun. Hindi na natin maaabutan. Hinila na siya nito pababa. Hawak-hawak niya pa ang plato. Hindi na siya makapagsalita hanggang sa makarating sila sa sinasabi nito. Isa iyong maliit na restaurant. Open view sa gilid ng kalsada. Sumasama sa usok ang amoy ng iniihaw na barbecue mula roon. Maraming tao at tila pang inuman ng setup. Dahil bawat table ay may bote ng beer. Ito ba yung sinasabi mo? Oo, umiinom ka ba? Teka, balak mo pa akong painumin ha? Paratang niya sabay cross ng mga kamay sa dibdib. Natawa ito. Ang dumi ng utak mo. Kakain lang tayo. Don't worry. If you ever get drunk, kaya uwi kita ng buong buo. Anito sabay ngiti. Tumagal ang titig niya sa lalaki. Alam niya naman na wala talaga itong gagawing masama. Lumipat ang tingin nito sa hawak niya, sabay tawa ng malakas. Teka, bakit dala-dala mo pa rin yung plato? Ibabalik ko nga dapat sa loob eh. Pero bigla mo naman akong hinila. Para tuloy akong namamalimos ng pagkain. Reklamo niya. Mas lalo itong natawa. Kaka na, ako na magbibitbit niyan. Sabi nito sabay kuha ng plato sa kamay niya. Ingatan mo yan ha. Babasagin pa naman yan. Baka mabitawan mo. Opo, halika na sa loob. Baka mabusan tayo ng table. Sabi nito saka muling hinila siya patungo sa bakanting mesa sa pangdalawang tao lamang. May lumapit na babaeng may suot na apron at inabutan sila ng menu. Agad siyang pumili ng o-orderin niya. Barbecue, isaw tsaka scrambled egg. Sabi niya sa waiter. Bumaling ang tingin niya kay Allen na pumipili pa ng o-orderin. Crispy pata tsaka 2 bote ng beer. Anito, mabilis ay nilista ng waiter ang order at agad na umalis. Habang naghihintay ay patingin-tingin siya sa mga taong nagiinuman. May soft light ang paligid at tumutugtog ang kantang Till I Met You ni Angeline Quinto. Hindi niya maiwasang sabayan ng kanta. Parang kinukwento ng kantang iyon ang love story nilang dalawa. Aubrey, I'm sorry. Biglang sabi ni Allen. Nakaraan ko pa sana gustong kausapin ka pero sinabihan ako ni Tita Mel na wag raw muna. Nabigyan daw muna kita ng space. I'm sorry if I couldn't wait another week. Gustong-gusto na talaga kitang makausap eh. Anito sa nagsasumamong tono. I've been wanting to say sorry. Sorry sa mga nasabi ko noong nakaraang linggo. Inaamin ko na galit ako sa'yo. Pero narealize kong tama ka. May mga bagay na hindi natin kaya kontrolin. Na kahit ipilit natin ng isang bagay, there are things that are not meant to be. Baka hindi pa talaga tama ang oras para sa atin nung mga panahong yun. Kung tutuusin, ako naman ang dapat mag-sorry eh. Valid yung nararamdaman mong galit, Allen. Dapat malinis kung tinapos yung sa atin. But instead, I never explained everything and just decided to break up with you and go to America. Kung ako yung nasa sitwasyon mo, sigurado madudurog ako ng gusto. Sorry. Ayokong saktan ka. Pero kailangan ko lang talagang gawin yun. Mahal kita pero kailangan lang talagang umalis. Anya habang nakatungo. Pwede naman pala tayo mag-usap ng mahinahon. Maybe if we talk things out way back then, baka naging maayos ang breakup natin. At wala tayong kinikimkim na galit habang lumilipas ang panahon. Pero okay naman na tayo ngayon, di ba? Sa tingin ko naman okay na. So ano, pati na tayo. Anito sabay ngiti ng malawak. Natawa siya. Bati na tayo. Let's be friends. Inilahad niya ang kamay para maki-handshake bilang simula ng pagkakaayos nila. Ganon kabilis ay napawi ang ngiti sa mukha nito. Umakto itong tatanggapin ng kamay niya pero biglang pumunta sa ibang direksyon ang kamay nito at tumungo sa ulo nito at sinuklay ang buhok gamit ang kamay. Asa ka?
Ha? Ano? Akala ko ba bati na tayo? Bakit hindi mo tinatanggap ang kamay ko? Ayaw mo ba ako maging friend? Pati na tayo. Kaya ngayon, liligawan na ulit kita. Dumating ang waiter dala ang mga order nila. Kumain na tayo. Sabi nito habang hinihilera ng waiter ng maayos ang mga pagkain sa harap nila. Pagkatapos ay kumuha ito ng baso at sinalinan iyon ng alak saka inisang lagok iyon. Pinanood niya lang ito. Nanatili siyang tulala habang hindi pa rin nakaka-recover sa sinabi nito. Ano ka mo? Liligawan mo ko? Gulat niyang tanong. Ganun na nga. Liligawan ulit kita. Stable ng buhay mo ngayon. May sapat ka ng pera para magpatayo ng dream house mo. Siguro naman magaan ang buhay mo ngayon. At ako naman ang iisipin mo. Ano sa tingin mo? Hindi ba dapat tatanungin mo muna ako kung pumapayag ba ako? Lumaki ako sa Russia. Doon sa kinalakihan ko, hindi naman uso yung ligaw-ligaw na yan. Paano pala kung hindi ka papayag? Eh di wala nang chance. Susuko na agad ako. Turan nito. Half Pinoy, half Russian si Allen. Mahigit 10 taon na nakakaraan nang pumunta ito sa Pilipinas kasama ang mama nito. Naghiwalay rin ang mga magulang nito at napili nitong sumama sa ina. Pero yun ang culture dito. Yun ang nakasanayan ng mga Pilipino. Hindi ka naman pure Russian kaya dapat nakikibagay ka sa kung ano nakasanayan ng mga Pilipino. Okay, naiintindihan ko. Then, can I court you? Simpleng saad nito pero daman niyang seryoso ito. Ngumiti siya saka tumango. Okay, ligawan mo ako. Pagpayag niya, ngumiti rin sa Allen. Kumuha ito ng stick ng barbecue at isinubo sa kanya. Medyo nahihiya siya at kinikilig pero tinanggap niya pa rin. Ito pa ang nagpunas ng sauce na naiwan sa labi niya. Pagkatapos ay inabutan siya ng tubig. Para silang bumalik sa taon kung saan una silang nag-date. Maalaga talaga ito, para siyang walang kamay kung asikasuhin ito. Matapos nilang kumain, naisipan pa nilang maglakad-lakad sa paligid ng subdivision. Maganda ang panahon ngayon. Masarap ang dampi ng hangin sa balat. Maraming bituin sa kalangitan at kitang-kita ang kabilugan ng buwan. Hindi nila namamalayan ng oras. Maghating gabi na sila na bumalik sa apartment. Mauna ka nang pumasok. Sabi ni Allen nang huminto sila sa tapat ng apartment ng tita niya. Bye, good night. Anya, pero bago siya pumasok, bigla niyang hinatak ang batok nito palapit at ginawaran ito ng halik sa labi bago nagmamadaling pumasok sa loob. Tumalon-talon siya sa kilig nang maisara ang pinto para tuloy siyang tanga na first time lang nakaranas ng kilig sa buong buhay niya. Nang mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang panliligaw ni Allen. Palagi itong nagbibigay ng ulam. Walang duda, magaling talaga itong magluto. Lagi tuloy siyang inuutusan ng tita niya na magbalik ng plato. Kapag nagbabalik siya ng plato, palaging may lamang ulam. Walang katapusang palitan ng ulam. Natawa siya habang napapailing. Naputol ang pag-iisip niya nang lumapit sa kanya si Tita Mel habang may hawak itong mangkok na naglalaman ng pritong saging. Tumayo ka muna riyan at ibigay ito kay Allen. Baka hindi pa nag-aagahan yon. Utos nito. Agad siyang tumayo. Ang tita niya talaga ang tulay sa pag-iibigan nila ni Allen. Opo tita, sabi niya bago umalis. Pumunta siya sa apartment ni Allen at kumatok. Nakailang beses siyang kumatok pero wala pa rin nagbubukas ng pinto. Hanggang sa naisipan niyang pihitin ang seradura. Hindi nakalak, kaya pumasok na siya. Inilapag niya sa maliit na mesa ang mangkok at napansin niya ang nakakalat na mga papeles doon. Hindi ba siya marunong maglinis? Hindi niya maiwasang pakialaman iyon. Ililigpit niya lang sana ng aksidente niyang mabasa ang isa sa mga papel na nahawakan niya. Employment offer, Senior Architect, Overseas Assignment, Location, Singapore. Nang lamig ang mga kamay niya, biglang bumukas ang minto ng CR at lumabas si Allen na tanging tuwalya lang ang takip sa pang-ibaba nito. Agad siyang napaiwas ng tingin at nagkunwari ng walang nakita. Sorry, pumasok na ako. Nakabukas kasi yung pinto eh. Hindi ko alam na naliligo ka pala. Siya nga pala, pinabibigay ni tita. Sabi niya sabay turo sa mangkok na nakapatong sa mesa. Magbibihis lang ako. Sabi nito saka nagmamadaling pumasok sa kwarto. Tulala lang siya habang iniisip ang nabasang dokumento. Hanggang sa lumabas na ito. Lumapit ito sa kanya at kumuha ng saging sa mangkok na agad sinubo. Pasabi sa tita mo, salamat. Natigilan ito nang makita ang hawak niya. Ano yung hawak mo? Tila nag-aalinlangan itong umupo sa tabi niya
na para bang may nagawang kasalanan. Kailan ba tong offer na to? Seryoso niyang tanong sabay taas ng papel. Isang buwan ang nakalipas. At ngayon ang huling araw ko para pirmahan ang kontrata. Sagot nito. Bahagyang ng laki ang mga mata niya. Kapag pinirmahan mo ang kontrata, kailan ka aalis? Bukas na bukas din. Bukas na agad? Kasama sa relocation package ang flight at temporary accommodation. Kaya kailangan ko na magbiyahe agad para dumating sa Singapore bago magsimula ang project orientation. Paliwanag nito. Bumaba ang tingin niya sa baba ng papel kung saan ito pipirma. Blanko iyon. Iniabot niya ang kontrata sa lalaki kahit nalabag sa kalooban niya ang pag-alis nito. Ngayon na lang yung huling araw mo, tama? Kaya dapat mo nang pirmahan ang kontrata. Ang mga ganyang pagkakataon, hindi dapat pinapalampas. Tutulungan kitang mag-impake. What? Kumunot ang noon nito. Bakit parang iiyak ka na? Wala pa naman akong sinasabi na tatanggapin kong offer. I was actually planning to decline it. Pinag-isipan ko ng terms and conditions, ang relocation package, pati ang project timeline. At sa huli, napagdesisyonan kong manatili na lang rito sa bansa. Mas mahalaga sa akin ang personal commitments at kasalukuyang proyekto. Paliwanag nito. Pero isipin mo naman yung salary package, ang international exposure, at ang chance mo na makapagtrabaho yung mga kilalang firm sa Singapore. Bihira lang yung ganitong oportunidad at baka hindi na maulit. Pati ang relocation package, kasama ang flight at accommodation, parang binuo talaga para sa'yo. Kung tatanggapin mo, makakagawa ka ng malaking impact sa career mo. Kontento na ako sa kung ano meron ako rito. May sapat akong ipon, may sariling bahay, nandito ang pamilya ko, mga kaibigan ko, at ikaw. Seryosong saad nito habang may tipid ng ngiti sa labi. Napayuko siya. Ayaw niyang isipin na baka dahil sa kanya, kaya ayaw nitong tanggapin ang offer. She doesn't want to hold him back. Bigla nitong hinawakan ang kamay niya. Aubrey, you may be one of the reasons kung bakit ayokong tanggapin ang offer. But it's not only because of you. Kaya wag mo sisihin ang sarili mo. Kung ganon, anong pangunahing rason? I just want to live a stable life. Mas okay ako rito kasi kahit paano, hindi ganun ka-busy. At may time ako para makasama ka. My career is already successful. And I don't feel the need to climb higher. Kung maghahangad ako ng mas mataas, magiging sobrang busy ako. At hindi rin ako magiging masaya. I want to choose peace over stress. Aubrey, payapa ang buhay ko simula nang bumalik ka. Can I just stay here? Huwag mo na akong palitan tanggapin yung offer. Anito na halos magmakaawa na. It's not her intention to force him. Gusto niya lang na mapabuti ito. Pero hindi niya naisip kung gaano kalungkot ang buhay niya sa Amerika noong doon pa siya nagtatrabaho. Hindi niya naisip na posible iyong mangyari sa lalaki. Sorry. Akala ko lang kasi ayaw mong tanggapin yung offer dahil sa akin. So, hindi ka aalis, di ba? Nakangiti itong umiling. Hindi. Dito lang ako. Sorry kung iniisip mo na gusto kong umalis ka. Nung nakita ko yung kontrata, sobrang nanghina ako. Akala ko kasi kung kailan bumalik na ako, ikaw naman ang aalis. Naisip ko na kahit na magdesisyon kang umalis, buong-buo na ang loob kong susuportahan ka. Kasi sino ba naman ako para pigilan ka? Gayong nung ako ang una nakatanggap ng offer sa ibang bansa, tinanggap ko agad ng walang pagdadalawang isip. Napayuko siya, puno ng konsensya ang dibdib. Mahal na mahal niya si Allen. Pero minsan, hindi niya maiwasang isipin kung sapat ang pagmamahal na ipinapakita niya. Pakiramdam niya ay kulang na kulang siya at hindi niya deserve ang lalaking tulad nito. Bigla nitong hinawakan ang magkabila niyang pisngi at pinaharap ang mukha niya dito. Hindi ko naisip na gusto mo akong paalisin. Ang dali mo kayang basahin. Alam na alam ko kung kailan ka malungkot. Tingnan mo nga yung mga kilay mo. You frowned when you're sad. Gusto mo akong suportahan pero ayaw mo akong umalis, di ba? And that makes me happy. Kasi wala naman talaga akong planong umalis. But you make me want to stay even more. Kaya wag ka nang malungkot. Natawa siya habang sakop ng mga palad nito ang magkabila niyang pisngi. Oo na, hindi na ako malungkot. I love you. Bigla niyang sabi. Bahagyang manlaki ang mata nito. Did you just say, I love you? Oh,
Bakit parang gulat na gulat ka? Nag-I love you ka, ibig sabihin. Tayo na, di ba? Mas lalo siyang natawa. Oo na, tayo na. Sinasagot na kita. Boyfriend na kita at girlfriend mo na ako. Napanguso ito na parang pinipigilang ngumiti. Itinaas niya ang mga kamay at sinapurin ang magkabilang pisngi nito. Saka ito ginawaran ng halik sa labi. Umawang ang bibig nito, saka kasabay ng panlalaki ng mga mata. Are you going to run away after kissing me again? Ha? Nandito pa nga ako sa harap mo, di ba? You're driving me crazy. Anito sabay sunggab sa labi niya. Akala niya ay dampilang iyon, pero gumalaw ang labi nito, madiin at malalim, hanggang sa napahiga siya sa sofa. Gumanti na rin siya ng halik at napakapit sa likod nito. Pareho silang sabik na sabik sa isa't isa, kaya naman kahit tanghaling tapat ay hindi na nila alintana. This is how much they missed each other. Hindi nila namalayan ng oras, basta nagising na lang siyang nasa kwarto ni Allen habang nakayakap ito sa likod niya at kapwa sila walang saplot. Gising ka na? Tanong nito nang gumalaw siya. Humarap siya dito. Gumamit ka ba ng proteksyon? Tanong niya. Natulala ito ng ilang segundo at napakurap bago nanlaki ang mga mata. Patay. Hindi ako gumamit. Pero don't worry, Aubrey. Pananagutan kita, promise. Malaking income ko at nakakapagpatayo na rin ako ng bahay. Kaya ko kayong buhayin na magiging anak natin. Anito sa kabadong boses. Ayos lang. Pangarap ko naman talaga mag-anak eh. Akala ko nga, hindi na mangyayari yun. Bakit naman? Kasi nag-break tayo, di ba? At kung hindi rin lang ikaw ang magiging ama ng anak ko, huwag na lang. Bigla itong tumayo. Let's take a shower. Anito sabay hilas sa kamay niya. Sabay tayo? Mas makakatipid kapag sabay. After nating mag-shower, may papakita ko sa'yo. Anito sa excited na boses. Ano naman yon? It's a surprise. Siguradong magugustuhan mo. Sure ka dyan ah? Kapag ako hindi natuwa sa papakita mo ah. Sabi niya sa pabirong boses. Tatayo na sana siya nang bigla siyang buhatin nito na parang bagong kasal. Hindi ba parang mag-asawa na tayo nito? Biro niya. Gusto mo ba, pakasal na tayo? Hoy, kakasagot ko pa lang sa'yo ah. Excited ka masyado. Baka may anak na tayo bago ikasal. Pero ilang taon din naman tayo nag-break. Siguro naman counted na yun. Eh di payag ka na magpakasal tayo. Excited ka talaga. Gusto ko sana maghanap muna ng trabaho bago mag-settle down. Alright, I'll wait then. Nakapagtrabaho ka sa ibang bansa. Marami kang magandang mailalagay sa resume mo. Siguradong maraming company ang tatanggap sa'yo. If you want, I can help. I can recommend you to some companies. May kaibigan akong CEO. Maingat siyang ibinaba nito sa bathtub, saka sinalinan iyon ng tubig habang paunti-unting binabasa ang katawan niya para tuloy siyang batang pinapaliguan. Teka, may kaibigan ka pala? Hey, what do you mean by that? Natawa siya nang bumusangot ito. Biro lang. Akala ko kasi wala kang kaibigan eh. Wala ka naman kasing pinapakilala sa akin. Puro sila lalaki at mga playboy. Mamaya, harutin ka pa ng mga yun. Pero gusto mo kong tulungan na makapasok sa company nila. Dati pa yun. Pero ngayon may tiwala na ako sa kanila. At sa'yo rin. You have such a good taste for choosing me. Alam kong hindi mo ako ipagpapalit. Anito sa nagbibirang tono. Sira, maligo na nga tayo. Gusto ko nang makita yung surprise mo eh. Tumayo ito at sumandal sa bathtub, kaya umurong siya para makapwesto ito sa likod niya. Nang makaupo ito ng maayos ay sumandal siya sa likod nito. Halos 1 oras silang nasa bathtub bago sila natapos sa pangligo. But since she doesn't have any change of clothes, pinahiram muna siya nito ng damit. Pagkatapos ay bumalik siya sa apartment ng tiyahin niya para doon makapagpalit. Oh, ngayon ka lang nakabalik? Gulat na tanong ng tita niya nang naabutan siya pagpasok sa loob. Opo. Ang tagal mo naman yata sa apartment ni Allen. Inutusan lang naman kitang mag-abot ng pagkain. At teka, bakit ba sayang buhok mo? Nakaligo ka? May tubig naman tayo ah. Napakamot siya ng ulo at hindi alam kung paano sasagot. Tita, kasi... Umukit ang nangaasar ng ngiti sa labi ng tita niya. Kayo na ba ni Allen? Biglang tanong nito. Nahihiyang napangiti siya. Opo tita, nagkabalikan na po kami. Sus? Kaya naman pala ang tagal mo roon at basayang buhok mo eh. Ano, masarap ba?
Siguradong na-miss mo kasi 5 taon kayo nagkalayo. Tita naman, biro lang. Masaya ako na nagkabalikan na kayo. Alam mo, boto talaga ako sa lalaking iyon. Napakabait at paalaga. Palagi niya akong tinutulungan sa pag-aakyat. At saka maraming dalang pinamili sa palengke. Pagkukwento nito, Tita, thank you pala ha. Kung hindi kayo gumawa ng paraan para makapag-usap kami, siguro hindi pa rin kami okay hanggang ngayon. Ano ka ba? Wala yun. Basta kapag nagkalabuan ulit kayo, sana naman pag-usapan nyo na. Hindi uso ang third chance. Opo, tita. Ay, tita, may pupuntahan po pala kami ngayon. Sige po, magpalit lang po ako ng damit. Bumalik lang po ako para magpalit. Ay, ganun ba? O sige na, pumunta ka na sa kwarto mo at magpalit. Nagsuot siya ng puting dress na above the knee ang haba. Kinulot niya rin ang buhok at naglagay ng simpleng make-up. Napangiti siya nang makita ang ganda ng make-up niya ngayon. Alam naman niyang maganda siya, pero parang extra blooming siya ngayon. Ganun talaga siguro kapag in love. Ilang sandali lang ay lumabas na rin siya. Saktong nasa tapat na rin ng pinto si Allen. Pero ang mas ikinagulat niya ay may hawak itong 3 piraso ng tulip. Saan mo naman kinuha yan? Natatawa niyang tanong habang inaabot ito iyon sa kanya. May nakita ko naggala ko ng bulaklak kanina. Kaya bumili na ako. 3 yung binili ko para I love you. Corny. Akin na nga. Pigilang kilig niyang tinanggap ang bulaklak. Dahil dyan, hinila niya ang batok nito at tinalikan ito ng 4 na beses sa pisngi. 4 yun, para I love you too. Napanguso ito. Pigil ang ngiti. May kulang pa dito. Anito sabay turo sa nguso. Natatawa siyang napailing pero hinalikan niya pa rin ito sa labi. Ang sarap nun. Isa pa nga. Tama na, aalis na tayo di ba? Hinawakan nito ang kamay niya saka sila bumaba. Pumunta sila sa Porac, Pampanga, sa isang pribadong residence na nakatayo sa gilid ng malawak na lupain. Malapit iyon sa paanan ng Mount Arayat. Namangha siya sa ganda ng view at sa laki ng bahay. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit may susi ka? Tanong niya nang mapansing binubuksan ni Allen ang gate. Ano sa tingin mo? Ito yung bahay na sinasabi mo? Ngumiti lang ito. Nang mabuksan ang gate ay hinila siya nito papasok sa loob. Mas namangha siya nang makita ang disenyo ng loob. Nandoon lahat halos ng mga bagay na gusto niya sa isang bahay. Tingnan mo. May bay window. Nilagyan ko yan ng cushion seat sa gilid. Tapos may maliit na bookshelf sa bawat sulok para kahit saan pwede ka magbasa. Calming ang kulay, tulad ng gusto mo. Tapos may mga hanging plants at may nook na pwede mong papaghingahan. Sinunod ko kung ano yung mga napagplanuhan natin na buhay noon. Naluha siya habang pinagmamasdan ng mga yon. Allen, kailan mo pa to pinagawa? Simula nung umalis ka. What? Sobra ako nasaktan nung umalis ka. At para mapunan yung pangungulila ko sa'yo, naisipan kong ipatayo yung bahay na pangarap natin. Kaya nga lang hindi ko rin nagawang tirahan kasi naisip ko na hindi ka na babalik. And it will make it even harder to move on. Plano ko nga siya nang ibenta na lang eh. Pero hindi ko kaya. Alam ko sa puso ko na kahit ibenta ko tong bahay, hindi rin kita magagawang palitan. Kaya eto, nandito pa rin ang bahay at hinihintay na maging tahanan nating dalawa. Siguro naman, pwede na natin tong tirahan. Ano sa tingin mo? Napatakip ng bibig si Aubrey at napahikbi. Alam niyang nasaktan niya ito, pero wala siyang ideya na sobrang sakit ang naidulot na niya rito nung umalis siya. Allen, I'm sorry. Sorry kasi umalis ako. Sorry kung iniwan kita. I'm so sorry. Hey, bakit ka umiiyak? Hindi ko sinabi yun para i-guilt trip ka, okay? Naiintindihan ko kung bakit kailangan mong gawin yun. Ang mahalaga ngayon, okay na. Tayo na ulit. At hindi mo na ako iiwan. Anito habang pinupunasan ang mga luha niya. Tumango siya ng maraming beses habang tuloy-tuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha niya. Oo, Allen. Hindi na ulit ako aalis. Talaga? Promise. Mahal na mahal kita, Allen. Pinagdikit nito ang kanilang mga ilong. Mahal na mahal din kita. Wala na makakapaghiwalay ulit sa atin. Kung dumating man ang araw na kailangan mo ulit umalis, I'll wait. No matter how many years it takes, hihintayin ko pagbabalik mo. Ganun kita kamahal, Aubrey. Hindi na nga ako aalis, diba? Pero kung sakali man, isasama kita.
Yun kung sasama ka. Kung ganun, sasama ko kahit saan mo ko dalhin. Mas lumawak ang ngiti niya at dahan-dahan ay nagdikit ang kanilang mga labi. Minsan sa buhay natin, may mga pagkakataon na kailangan nating pumili at bitiwan ng isa sa mga importanteng tao sa buhay natin. Masakit man, kailangan nating magpatuloy sa buhay. Kahit pagod na ang utak at puso natin. At minsan, ang akala nating tapos na, ang iniisip nating hindi na pwedeng ayusin pa. Yun pala, ang mismong bubuo sa atin. Love doesn't always come in perfect form, and it's not always easy. Sometimes it's messy, painful, and confusing. But it's those struggles that strengthen a relationship. Kaya simula ngayon, kahit ano man ang mangyari, kasama na niya si Allen sa lahat ng plano niya. She will chase her dreams with him by her side. Because love isn't about perfection. It's about choosing each other, again and again, even when it's hard. Hindi nagtagal ay nagpakasal din sila at bumuo ng sariling pamilya. Lalo nang nawala ng rason sina Aubrey at Allen na umalis ng bansa dahil kontento na sila at wala nang hihilingin pang iba. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!